Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan namin makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping hindi maklaim na panalo sa loto dito sa Hukumang Pantahanan! Oh, Cheng. Bakit hindi ka pa kumakain dyan? Ayaw mo ba ng mga pagkain dito sa karinderya ni Eddie? Sorry, hindi ko gusto yung mga pagkain dito, Gardo. Para kasing susuka ko sa amoy. Oh, bakit? May sakit ka ba? Ah? Kasi namumutla ka eh. At saka parang nanghihina ka. Cheng, hindi kaya buntis ka? Ha? Ang sabi mo, hindi ka dinadatna ng period mo simula nung may nangyari sa atin. Magdadalawang buwan nang nakalipas. Ay, hindi naman siguro ako buntis. Kasi normal lang sa akin na irregular yung period ko eh. Kasi nakikita ko sa iyo yung lahat ng sintomas ng isang babaeng buntis eh. Mamaya, bago kita iuwi sa inyo, dumaan muna tayo sa butika, ha? Bibili tayo ng pregnancy test kit. Gardo. Kung sakaling buntis nga ako, ano nang magiging plano mo? Pananagutan mo ba ako? Siyempre, pananagutan kita. Ang totoo niyan, buntis ka man o hindi, bala kong kumbinsihin ka na magsama na tayong dalawa. Total, nasa ustong gulang na tayo. Huwag kang mag-alala, Cheng. Magpapakasal din tayo kapag nakaipon ako ng pera. Paano mga magulang ko? Siguradong hindi sila papayag na mag-live-in tayo. Lalo na ayaw nila sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ipaglalabang kita sa kanila. O ano anak? Kumusta ka na? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Medyo bumubuti na po, Ma. Ma? May ipagtatapat ako sa inyo. Nabuntis ka? Matagal ko nang alam yon. Talaga po? Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko na buntis ka. Sa itsura mo pa lang. At saka anak 7 ang naging anak ko. Kaya siyempre alam kong itsura ng buntis ay hindi. Ma, sorry po. Wala na rin namang say-say pa ako. Magagalit pa ako sa iyo eh. O ano? Pakakasalan ka ba ni Gardo? Magli-live-in po muna kami. Live-in? Ma, huwag sana po kayong magalit. Anak, hindi mo maiwasan sa akin na magalit. Ang bata mo pa kasi para pumasok sa pag-aasawa. At saka sa maling lalaki mo pa naisip sumama? Mabait naman po si Gardo eh. Ewan ko ba, pero kahit anong gawin ko, hindi ko makuha ang tanggapin ng lalaking yun. Nararamdaman ko kasing hindi siya seryoso sa'yo. Ma. At saka anong klaseng buhay ba ang maibibigay ng lalaki niya sa'yo? Kung tutuusin, Jeng,
Hindi kita dapat ang kinukusinti eh. Mabait po si Gardo at alam ko pong mahal niya ako. Eh kaso walang magagawa ang pagmamahal kung maghihirap naman ang buhay mo sa piling niya. Diyos ko, Jeng, isang kahig, isang tuka ang lalaking yun. Opo, mahirap lang si Gardo. Pero nagsusumikap naman siya eh. Nagsusumikap. Eh sa lagay niya ngayon, mukhang wala nga siyang pag-asang umasenso eh. Ma, please. Magtiwala naman po kayo kay Gardo. Alam kong hindi po niya ako pababayaan. Nangako po siya sa akin. Sana lang talaga. Tuparin niya yung pangako niya sa'yo. Ay, nako. Desisyon mo yan. Bahala ka na sa buhay mo. Basta ito ang tatandaan mo. Hindi ako nagkulang sa pangaral sa'yo. Alam ko naman po yun, Ma. Basta maging kampante lang po kayo. Alam ko pong magiging mabuti ang lagay ko sa piling ng lalaking mahal ko. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Oh, Gardo, buti naman at dumating ka na. Oh, ba't malungkot ka, mahal ko? May problema ba? Nasaan ang anak natin? Kumusta na siya? Maayos ng anak natin. Nandun na sa nursery. Sabi naman sa akin ng doktor, hindi raw niya dadalhin dito yung anak ko hanggat hindi ako malakas. Nakita na ba ni mama ang anak natin? Ano raw ang itsura? Maliksi ba? Malusog? Oo. Kanina pa nakita ni na mama at papa si Selena. Sabi nila maganda raw. Kamukha ko raw. Tapos, malusog ang anak natin. Ay naku, gusto ko na talagang makita ang anak natin, Gardo. Sige. Mamaya, dadalawin ko sa nursery ang anak natin. Jeng, anak, dito na ako. Uy, Gardo. Arito ka pala. Magandang umaga po, ma. Ganda umaga din. Ay siya nga pala, may dala akong pagkain para sa ating lahat. Ma, si Papa, nasan po siya? Ay, doon. Naroon pa rin sa nursery. Tinitingnan yung anak nyo. Abay, hindi makapaniwala na lolo na siya. Si Papa talaga. Eh, siya nga pala, Gardo, maitanong ko lang. May pambayad na ba kayo ni Jeng sa ospital? Ano po, ma? Kasi anumang oras, pwedeng pauwi na ng doktor niya si Jeng. O siyempre kasabay noon, pagdating naman ng bills nyo. Ay, paano? May dala ko bang pera ngayon? Ma, pasensya na po, pero wala ho akong dalang pera ngayon eh. Ano? Paano yan? Ano ipababayad nyo sa ospital? Kasi nagkaroon ng tanggalan sa furniture shop na pinagtatrabahuan ko. Huh? Kasi wala raw masyadong order nitong mga nakalipas na buwan. Isa ko sa mga minalas na matanggal. Gardo naman, bakit ngayon pa? Kung kailan may gastos na tayo. Jeng, hindi ko gustuhan yun. Gardo siguro naman may naipon kayo ni Jeng. Pasensya na po, ma, pero naubos na po yung inipon namin. Ay, nako. Malaking problema nyo. Ano ba yan? Pupunta ka rito nang walang dalang pera. Ano, paano na tayo, Gardo? Huwag kang mag-alala. Maghahanap uli ako ng trabaho. Gardo, kailangan ng pamilya mo ng pera ngayon. Huwag mo sabihin sa asawa mo na hahayaan yung itenga yung anak nyo dito sa ospital. Hindi tayo papayagang ilabas si Selena hanggat hindi tayo nakakabayad ng bill sa ospital. Baka naman pwedeng mag-promissory note na lang muna. Ay, nako, hindi, Gardo. Gumawa ka ng paraan para makadilihensya ka ng pera. Magkaroon ka naman sana ng pagsisikap. Sana isipin mo ang kinabukasan ng iyong mag-ina. Huwag kang umasa lang sa grasya. Gardo, magbago ka na. Huwag kayong mag-alala. Mailalabas natin si Selena dito sa ospital. Gagawa talaga ako ng paraan para magkapera. Gardo, problemado ka. Paano hindi ako mamumroblema? Wala akong madilihensyahang pera para ipambayad sa ospital. Kapag hindi ako nakabayad,
hindi papayagang ilabas ng ospital yung anak namin. O bakit hindi ka mag-promissory note? Pwedeng mai-release ang anak mo kahit hindi ka pa nagbabayad. Kaso ayaw ng biyanan ko, Eddie. Ang gusto niya, magbayad ako mismo sa ospital. Kung talaga bang wala mapipilit ka ba niya? Nahihiya kasi ako sa biyanan ko Gusto ko kasing ipakita sa kanya na kaya kong buhay ng mag-ina ko. Malas ko nga lang dahil ngayon pa ako nawala ng trabaho. Teka muna, pare. Ano kaya kung subukan mong tumaya ng loto? Loto? Oo. Napanood ko sa balita na malaki ng jackpot prize sa loto. 642 Nasa 70 million pesos na. Malay mo, swerting ka. Sige. Susubukin ko tumaya sa loto mamaya. Oo. Kahit man lang sana 5 numbers, tumama ako. Okay na yun Matapos lang ang problema namin sa mga bayarin. Ayan may ticket na ako sa loto. 2, 11, 12, 26, 38, 41. Itong mga numerong ito ang magbibigay sa amin ng swerte. Mailagay ko na nga ito sa bulsa ng pantalon ko. Baka mawala pa. Lord, sana maghimala ka at panalunin mo kami. Buti naman, Gardo, maaga ka umuwi. Kayo pala. Mabuti naman napasyal kayo. May pinakuha kasi sa akin si Jeng. Kaso pagdating ko rito, nagulat ako kasi ang dumi-dumi ng bahay niyo. Pasensya na po kung hindi ako nakapaglinis ng bahay. Kaya nga. Bago ako bumalik sa ospital, naglinis muna ako ng bahay. Siya nga pala. Ako na rin na maglalaban ng mga damit niyo. Sige na, magpalit ka na ng damit mo para maisama ko na yun sa lalabang ko. Magpahinga ka na rin kasi alam ko napagod ka sa paghahanap ng trabaho. Salamat ho uli. Tinutulungan niyo kami mag-asawa. Ay, wala yun. At saka kahit na ganyan ka, itinuring na rin kitang anak. Kaya sige na, magpalit ka na ng damit. Magpahinga ka na. Ako nang bahala dito sa bahay. Opo. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Gardo. Buti naman, maaga kang gumising. Nakahanda na almusal. Mamayang 8:00 naman, babalik na ako sa ospital. Salamat po. Siya nga pala, bumili ako ng tabloid kanina habang papunta sa bakery para bumili ng pandesal. May taya ka ba sa loto? Loto? Oo, kasi balita ko. May nanalo na raw sa 642. Yung ticket ko, yung loto ticket ko, nasa pantalon na Nilaban niyo ba yung sinuot ko kagabi? Oo. Nakuha niyo yung ticket ko sa loto doon sa bulsa? Hindi. Naku patay. Yung loto ticket nasan yung sinampan niyo? Ando sa labas. Huwag sanang masira yung ticket ko. Nasaan na ba yung pantalon na sinuot ko? Ayun. Yung ticket. Yung ticket ka. Teka, eto. Diyos ko po. Basang-basa yung ticket. At sobrang nalukot. Paano ito ngayon? Gardo, dala ko na yung tabloid. Ano? Nahanap mo na ba yung ticket mo? Opo, Nay. Akin na yung dyaryo. Eto. Titignan ko yung labas sa loto. 41, 2, 26, 12, 11, 13. Diyos ko! Bakit? Nay! Gardo, bakit? Nay, nadalo ko! Nadalo ko ng jackpot! Mayaman na kami ni Jeng! Sir? Dito po yung claiming ng jackpot prize. Pakihintay na lang po yung employee in charge, ha? Salamat ho. Okay. Kinakabahan ako. Sana maklaim ko na yung premyo sa loto nang walang problema. Good morning, sir. Kayo ba yung jackpot winner sa 642? Yes, ma'am. Ako po yun. Sige po. Akin na po yung ticket nyo para ma-validate.
Naku, sir. Sorry. Hindi namin ma-validate yung winning ticket nyo. Ano? Bakit hindi ma-validate? Lukot po kasi ang ticket. Hindi mabasa yung barcode sa ibaba ng ticket nyo. Anong ibig sabihin nun? Hindi nyo ibibigay sa akin yung premyo ko? Ganun na Ba, nga hindi po. naman pwede yun, ma'am. Nanalo ko. At saka kahit nalabasa yun at nalukot, kitang-kita pa yung mga numero at yung date kung kailan ko itinaya. Diyan pa lang, alam nyo lang ako yung nanalo sa loto. Sir, sana po iningatan yung inyong ticket. Ma'am, aksidente yun nangyari. Hindi sinasadyang nalaban ng biyanan ko yung pantalon ko kung saan nandun yung ticket ko. Baka naman pwede bigyan nyo naman kami ng konsiderasyon. Nasa ospital ng asawa ko at yung anak namin. Marami akong kailangan bayaran. Malaking may tutulong ng jackpot prize para makaahon na kami sa kahirapan. Sir, hindi nagkulang ng paalala ang PCSO sa pangangalaga sa inyong mga tickets. Ano? Ma'am. Nakaprint pa nga po sa likod ng inyong tickets na huwag itong babasain, lulukutin o i-expose sa matatapang na liquid o detergents. Dahil po sa hindi po mabasa ng machine namin at ma-validate ang ticket nyo. Anak ko, hindi po namin maibibigay sa inyong winning prize. Pero ganito na lang po ang gagawin natin, ano? Ilalapit ko ito ngayon sa aming general manager. Siya na lang ho yung magsasabi sa inyo kung makukuha nyo pa o hindi ang inyong premyo. Ma'am, pakiusap naman. Magkaroon naman sana kayo ng konsiderasyon. Hindi ako makapapayag na hindi nyo ibibigay sa akin yung napanalunan ko. Kahit makarating pa tayo sa husgado, ipaglalaban ko ang karapatan ko sa perang para sa akin. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping hindi maklaim na panalo sa loto. Magandang balita po para kay Gardo at sa kanyang pamilya. Malaki po ang tsansa na maklaim niya ang kanyang jackpot prize sa loto kahit pa damaged ang kanyang ticket. Maari pong i-invoke ni Gardo ang March 13, 2023 decision ng Supreme Court sa kasong PCSO versus Mendoza kung saan kinatigan po ng kataas-taasang hukuman ang action for specific performance na isinampa ni Mendoza para makuha ang kanyang lotto winnings sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa nasabing kaso, tumaya si Mendoza sa pamamagitan ng Lucky Pick para sa 642 draw sa isang lotto outlet sa Batangas. Tumama ang lahat ng number combination sa ticket ni Mendoza pero sa kasamaang palad, nagusot po ang winning ticket kaya't plinansya na ito. Nasunog at nangitim ang ticket at ang tanging makikita na lamang dito ay ang first 2 digits, ang lotto outlet kung saan ito binili, ang draw date, araw na binili ang ticket at partially ang oras ng pagkakabili rito. Tinanggihan po ng PCSO ang claim ni Mendoza. Ayon sa PCSO, hindi maaaring makuha ni Mendoza ang kanyang napanalunang jackpot dahil sira ang kanyang ticket at hindi na ito maaari pang ma-validate. May malinaw din daw na warning sa likurang bahagi ng ticket na keep the ticket away from heat, hot objects, oil, water, and solvents, and do not fold. Ilayo ang ticket sa init o mainit na bagay, sa langis, tubig, o anumang elementong nakatutunaw. Batay umano sa mga probisyon ng PCSO Amended Games Rules and Regulations for the Lotto 642, PCSO shall not consider payment of any prize without the presentation and surrender of the winning ticket. Hindi daw babayaran ng premyo kung hindi maisusurrender ang winning ticket. Ayon po sa Korte Suprema, kung susuriin ang panuntunan ng PCSO, ang tanging kondisyon para manalo sa loto ay ang makuha ang 6 number combination mula sa draw. Ang ticket umano ay tanging pruweba lamang o ebidensya na nagkakatugma nga ang lahat ng mga numerong tinayaan sa lumabas na number combination sa draw. At bagaman at nasira na ang winning ticket, naipakita ng mananaya na sa pamamagitan ng preponderance of evidence nagtutugma ang 6 na number combination sa numerong lumabas sa raffle at siya ang tumaya rito. Batay po sa record ng kaso, wala ni isa man maliban kay Mendoza na nag-claim ng October 2, 2014 642 Lotto Jackpot Prize.
Tumestigo rin ang Lotto Terminal Operator na regular na tumataya sa nasabing outlet sa Mendoza, habang pumasa din si Mendoza at ang kanyang pamilya sa polygraph examinations at wala rin umano itong anumang derogatory record sa NBI. Samantala, inamin naman ng PCSO na genuine and authentic ang PCSO-generated ticket. Lumabas din sa database records na ang sole winning number combination para sa October 2, 2014 642 Lotto Draw ay nagmula sa Lotto Terminal o outlet sa Barangay Dacanlaw, Calaca, Batangas. Nagmatch din daw ang first two numbers sa ticket na Mendoza, gayon din ang iba pang detalye ng transaksyon na tugma din naman sa mga pahayag at ebidensya ng mananaya. Dahil dito, ipinag-utos po ng Supreme Court sa PCSO na ibigay kay Mendoza ang halos 12.5 million pesos na Lotto jackpot prize at 6% per annum na interest mula sa date of finality ng decision hanggang tuluyang maibigay sa kanya ang buong halaga ng napanalunan. Kaya't para po kay Gardo at sa kanyang pamilya, makatutulong po na ma-establish niya na tugma ang number combination sa lumabas sa araw ng draw at patunayan niya ang iba pang mahahalagang detalye ng naging transaksyon para maikumpara ito sa database ng PCSO. At kapag nakuha ng premyo, abay wala to naman dyan. Ako po ang panyari ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Companyeras, Mondays to Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi. Dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas at Maynard Landicho Jr. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong technical ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!